Grabe, hindi ba sa akin nagsisink in guys na nasa Netherlands tayo? I'm so sorry. May ganitong part yan guys. Saving Team Labs. Yan pong nakikita nyo na yan ay part yan ng UNESCO World Heritage Canals na tinatawag dito. Tingnan nyo to. Amoy chocolate drink dito sa area na to. Cacao chocolate. Kapag ka umaga, hindi ganoon kabuhay, pero merong mga bukas. One of the reasons, medyo nahihiya ako kapag ka kunyari makikipag-meet up. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon po, pupunta na tayo sa Netherlands. And actually, dito pa tayo ngayon sa Geneva International Airport. And iniintay lang natin yung flight natin. So, ang flight po natin ay with KLM. So, ilalagay ko dito yung flight number natin and also kung magkano natin siya na-book from here sa Switzerland going there sa Amsterdam sa Netherlands. Let's go na sa ating gate! First time natin guys sa Netherlands and also Amsterdam lang naman yung iikutin natin doon for now. And mag-stay tayo doon from today. Anong oras ba? Anong date ba ngayon? October 4 hanggang October 8. Dahil by October 9, nasa Pilipinas na tayo. Luwang pala nitong Geneva Airport. Dami ko na pinasukang pinto. Di pa tayo nakarating sa gate. Kaya kung dito kayo manggagaling, i-check yung mabuti kaysa kasi super layo ng normal na parang check-in counter ng KLM. Sa Sector F kasi siya. Tapos yung mismong gate, malayo, magkalayo siya. Merong mga specifically mga sign na nakaalaan for that ng tao. A2 tayo. A2. Ayun, A2. Dito nga. Yan. This is our gate. A2. So, yan. Nakalagay dyan. Amsterdam. So, expected 14:35. Actually, na-delayed. Ayun, nakalagay. So, this is A2. Ito na, guys. Flight time. Actually, alam nyo, na-delay kami. Like, parang almost 1.5 hour. Alam niyo ba, first time lang din natin dito sa airline na to, itong KLM. Parang kasi kapag nag-check tayo online, ang mahal-mahal niya. Though medyo mahal din talaga siya ngayon, but ilalagay ko naman yung price dito. And sa mga nagsasabi, ba't di tayo nagte-train sa paglilipat-lipat? Dahil po yun sa super dami po nating mga stories na naririnig na nade-delayed, ganyan. Yung iba nakaka-cancel. So yun yung gusto kong iwasan para maging smooth yung mismong trip natin. But if ever kung okay lang sa inyo, like from Switzerland, pupunta kayo Amsterdam, usually kasi, i-check nyo dito sa Trainline app, and ilalagay ko dyan yung logo. May stopover yan, kunyari sa Basel, kundi sa isang station sa Paris. May mga ganong instances, check nyo na lang. Hindi ko alam kung ano yung mga stopover specifically sa mga routes na pupuntahan nyo. Pero kung gusto nyo ng super less hassle, plain po ang option. Pero kung gusto nyo ng super cheap pero may tendency ma-cancel o ma-delayed, train po ang option. Okay guys, we're here na sa Netherlands! Okay, let's go! Finally here sa Amsterdam Airport. First time natin dito sa Netherlands. Tignan nyo, bumungad sa atin. Available po ang Uber dito. Ganito guys yung itsura ng baggage arrival dito. Ay, yung baggage claim. Tapos, ayun yung baggage belt 11. So, nandun sa pinakababa pa yung Geneva. Ayan. So, Milan pa lang. Then, pababa. Makikita nyo doon yung status. Guys, time check 6:10 na. Na-delayed kasi tayo. Wait, palitan nga natin to. Wala na kasi wala na yung travel pass. Tapos na yon. So, now guys, napakita ko sa inyo na dito po yung hotel natin. So, ito siya. From dito sa airport, sasakay tayo sa Sprinter. Ayan, patungong Amsterdam Central. Then, pero hindi tayo doon hihinto. Dito muna tayo hihinto sa Amsterdam Sloterdijk. Basta yan. Tapos may walk na 5 minutes. 300 meters siya. Tapos dito yung hotel natin. This one. Ayun na, finally, mga maleta natin. Nandito na. Nakatakot ko guys usually kapag ka nag-a-arrive dito sa airport is gabi. Napansin nyo laging medyo umaga tayo nag-a-arrive yung may araw pa. Kasi ayoko na aabutan sa country na pinupuntahan natin na gabi na wala ng araw. Tapos maglalakad tayo sa kalye, ganun. So bilisan natin kumilos. Yan, unang-una yung maleta natin. Nakita ko na agad si Cow Padlock. This one. So guys, nagkaroon ng random checking doon sa loob. Ewan ko kung random checking yan na talagang ganon. Like, tinanong tayo ng staff. Sabi ganon sa atin ng guard. I mean, yung parang security checker. Ganyan. Sinabi ganon kung saan daw tayo nang galing. So sinabi ko, galing tayo sa Geneva. Tapos sinek tong loob ng maleta natin. Tinignan, binuksan, ganon. Kala ko dadaan tayo ng x-ray pero hindi naman tayo naman. Ito yung arrivals hall area. Point, yan.
Tapos kainan, oh, Victoria's Secret, Crossroads, kainan din. Yan, mga bilihan ng maleta. Gawin natin dito guys, hindi na tayo bibili ng transport card tulad ng mga ginawa natin sa mga ibang countries dito sa Europe. So, pwede daw dito ang GCash card. Madami ko mga friends na nagsasabing ganon. So, subukan natin. So, ang gawin natin, tap na lang natin yung GCash card natin sa mga train stations, ganyan. So, kung di uubra, makikita nyo naman sa mga susunod na vlog. Testingin natin mismo. Pero sabi nila, recently may friend ako nagpunta dito. I think kilala niyo siya kung nanonood kayo ng mga reels. Si Just Got Fed. Andito siya 3 weeks ago or 2 weeks ago. Tapos pwede daw yung GCash card. So yan. Dito tayo sa trains. Yan. Oh, ganito pala itsura dito. Umuwi na tayo. Ay, wow! Umuwi! Akala mo namang atin to. Doon na lang tayo kumain nearby sa hotel. Merong kainan malapit sa hotel natin. Much better. Pero kung wala, bukas na lang tayo kumain. Ganon. Tingnan nyo, oh. Ave Flora. May mga bulaklak dito. And I think totoo to kasi sikat tong Netherlands sa tulips eh. Tingnan, 25.99 euros. Oh, we're back sa euros, guys. Hindi na tayo Swiss francs. Oh, ito, tulips. Speaking of, bunch of tulips, 16.99 each. Ito, oh. First time natin makakita ng tulips na nakapitas. Pitas! Meron sa ating mga nagme-message ng mga viewers natin kasi diba ongoing yung Europe travel series natin by that time na film natin to. So sabi nila sa akin, mag-ingat daw tayo sa train. May mga nakahablot daw dito. So again, back to ingat again. And yung cellphone daw, wag daw ilalabas, ganyan. So update ko na lang kayo. Hanapin na muna natin dito yung sasakyan natin. Ayan, Sprinter. Ayan, papuntang Amsterdam Central yung sasakyan natin. Ayan, nakita ko na. Ayun na. Okay, sige, let's go. Guys, bumaba na tayo. Ito, dyan tayo sasakay sa 1823 Amsterdam Central Sprinter Platform 3. Let's go. Ito guys, Amsterdam Central. Ito yung tsura ng platform dito. So guys, umakyat ulit tayo. Nag-scan tayo dito ng card natin para check-in, ganon. Then mamaya mag-scan tayo ulit palabas. Kasi nakalimutan ko mag-tap in and tap out nga pala dito. So guys, sa second stop tayo bababa. So Lelyland yung next stop. So next stop tayo. Guys, andito na ngayon tayo sa ating station. Amsterdam Sloterdijk. Nakakabulol. Nabubulol ako talaga. Sumakay tayo ng lift, guys. Buti na lang merong lift. Yan. Ito yung tsura ng train dito. Alam niyo, ang ganda ng hotel natin. Katabi lang niya yung train station na to. Ganun po. Tapos ito, 2 stations away lang from there sa mismong airport. So, napakabilis lang din tayong makakabalik. Grabe, hindi ba sa akin nagsisinkin, guys, na nasa Netherlands tayo? I'm so sorry. Alam niyo yung isip ko, sabi ko ganyan, grabe. Nakakabilib kasi yung part talaga. Nabibilib ako, guys, sa part na magkakadikit silang bansa. Gets niyo yun? Kasi hindi tayo nasanay na gano'n eh. Kaya tuwan-tuwa ako. Let's look na. So, saan tayo dito exit sa side na to? Check muna natin sa Google Maps. Exit na tayo ngayon, guys, and gamitin natin ang ating GCash card kasi ito yung pinambayad natin kanina. Yay! Pumwede! Tuwa, okay yung GCash card, guys. Gumagana siya sa mga train station. Tama ang desisyon natin na hindi na tayo kumuha. Pero mamaya may bibigay ko sa inyo option kung gusto nyo pa din. Grabe. Amoy na amoy agad dito yung marijuana, guys. Kabababa pa lang natin, ganun na talaga ang amoy. And ina-expect ko na yun dito sa Amsterdam actually. Dami ko mga narinig at madami din tayo mga napanood na video sa YouTube na gano'n. Labas na tayo. Atensya na, naka-zoom in tayo kasi hawak-hawak ko yung payong. Guys, kung gano'n kalakas ang ulan, opo. Wait, mamaya na lang ako mag-vlog, nahihirapan ako. Na tayo agad, guys. Napakabilis lang, di man lang tayo napagod sa paglalakad. Hi! May pinayagin ako nakita. Hello po! Ito po ba yung West? Meninger West. Ito po. Thank you po. Salamat. Ano yung Pinoy? Ang dami ng Pilipino dito. Pinoy si ate. Pwede kayo ate isama sa vlog? Pwede kayo isama sa vlog? Hi ate. Ayan. Pangatlo ka na sa nakita ko dito sa area na to. Grabe guys. Tignan nyo ngayon lang nabasa ng ganyan yung gamit natin. Ang hangin kasi. Super. So guys, nakapag-check-in na tayo. And meron tayong binayaran na city tax kasi dito meron silang tax na 12% daw. So 43, ayan pinicturean ko, 43.86. Nakikita nyo ba? Euros yung binayaran natin. Di pa sa Switzerland naalala nyo 7 Swiss francs per day, parang ganon. Pero dito 43, full stay na natin yun.
And ito, di keycard siya. So yung keycard na to ay gagamitin natin kapag kunyari ginabi tayo, nilalak kasi nila tong pinaka main door. So pang tap to, tapos pang tap sa main door, pang tap sa hotel door. Hotel room door. Okay? Let's go. Na-assign tayo sa room 614. Late upload naman to. Let's go. So guys, itsura ng hallway. So dito tayo. Oh, ang ganda ha. Ang luwang. Ang lawak din. So we're here sa Manager Hotel Amsterdam West. Room natin. This one. Point. Yan. Paano ba? Hotel card. Oh, ganun. Okay. Ay, ang liit lang. Ang cute. Ang cute ng room natin. At least, meron tayong toilet, diba? Ayan. So, guys, i-quick hotel room tour ko kayo. So, super ano siya, guys, pahaba yung room natin. So, di key card siya. Tapos, ito. Lamigan natin. Kailangan malamig. Tapos, ito yung pinaka-toilet. Oh, maganda dahil may pa-door na ganito. Ayan, meron pa-door. Tapos, ayan, may tissue, bowl. Though wala again bidet, ganoon naman talaga dito. Hand wash, blower, salamin, and sink. Ayan. And ito yung towel. Ay, kasi parang hindi ito yung towel. Ito ba yung towel? Kasi ito ba yung towel? Hindi pang floor to eh. Baka nandito. Ayun, nandun nga. So, ito po. Diba? Ayan. Meron tayo dyan pa. Aparador na naka-open. Ito, may pa TV tayo. Tapos, single bed. May pa single bed tayo dito. And meron din tayo dito, working area. Grabe yung view natin, yung train. Nakikita nyo? So, ayan pala, opo. Paano ito buksan? Oh, ayan, at least nakabukas. Oh, atake. Atake, di ba? Tapos mag-laptop tayo dito, mag-upload tayo ng vlog, ganyan. Ayun, ipa-switch. Buksan natin, Ayan. Maganda naman siya. Super simple. Ito, kapag do not disturb, tapos pagka... do not disturb parehas. Dito daw, kapag daw kunyari magpapalinis kayo, kailangan daw, a day before, sasabihin. Hindi siya yung parang automatic na sa mga pintuan ilalagay nyo na makeup room, ganyan. Dito hindi, by request siya. Guys, lumabas na muna tayo. Pupunta tayo sa supermarket. At grabe ang hangin dito. Super. Ito yung pinakamahangin na parang feeling ko kayang lumaban sa Wellington, New Zealand. Opo. Naalala niyo yung Wellington, New Zealand trip natin? Parang kayang labanan ni Amsterdam. Grabe ang lamig. Ang sarap. Thank you, Lord. Ganito yung gusto ko. Ako lang, guys. Yun po yung hotel natin. Itong tinuturo ko. Tapos may Starbucks dyan. Ito yung station. Then, ayun yung Spar. O, yun yung parang mga 7-Eleven. Parang Migros, Co-op, Lawson, ganun. Let's go sa Spar. Sana meron tayo makain. Mabili. Ayan, meron. Ramdam ko meron. Oh my God, bumalik na naman tayo sa mga murang halaga. Thank you, Lord. Ang mura ulit. I mean, for Europe pricing, guys, kumpara sa Switzerland, nakakabili na tayo ng 3.50 euros na tinapay. Switzerland, hindi na tayo makakabiling ganyan. Guys, naalala nyo sa Switzerland, magkano yung ganyan? Dito, 4.39 lang. Diba? Tingnan nyo, guys. Merong pho dito, 2.19 lang. Bumili tayo. Wait. Yung may sabaw. Ay, hindi pala siya. Sinasabaw ba to? Diba? Dito na ngayon tayo, guys, sa ating hotel room. And dito yung binili natin. Bumili tayo ng macaroni. Yan. So, iinit natin mamaya. Ang daming pagtawag sa kitchen. Tapos, ito, bumili tayo nitong croissant. And also, sikat sa kanila to, itong Stroop waffles. Basta yan. Yan, nakatikim ako nito kasi ito yung pagkain kanina dun sa sa aeroplano. So, kumain na muna tayo kasi hindi pa tayo kumakain. Napansin niyo ba yun? So, after nito, pamaya-maya kapag medyo konti na yung tao, bumaba tayo para maiinit natin ito. Okay? Let's eat! Ang sarap ba yung croissant ng Spar? Yan ay malalaman natin ngayon. Labo. Okay pa. Kaya iba talaga yung croissant sa France, no? Sarap. Grabe. Ito na, guys, yung ating food. Okay, haluin natin. Kasi yun ang nasa instruction. So, guys, nakatikim na ako ng isang kutsara. Dito. Parang wala siyang lasa. More like parang ma-milky lasa niya. Pero, okay pa din siya. Tapos parang ano to? Parang 4 euros, no? Ganun siya. Pwede na din siya, guys. Milky, creamy, ganun. Alat factor, wala akong nararamdaman. So, rate ko to ng 7.5 out of 10.
Hello guys! Tayo po ay nagbabalik din naman sa isang travel vlog at ngayon po dito sa episode na to, ito po ang ating second full day dito sa Amsterdam and pupunta tayo ngayon sa mga museums and also matatry na natin ang famous na boat cruise dito or boat canal cruise. Okay? So samahan niyo po ako, magko-commute tayo ngayon again. Sasakay tayo sa tram, kahapon sumakay tayo sa train. And kung hindi pa niyo pa napapanood yung previous episode na finiture natin ng Amsterdam, panoorin niyo po. Madami din tayong pinuntahan doon. And ang ginagamit natin dito isang Visa card natin. Pwede kayong gumamit ng GCash, pwede kayong gumamit ng credit card nyo, kahit ano pa yan, kahit kunyari GoTime or Maya, bahala kayo kung anong meron kayo dyan. But tayo ang ginagamit natin ngayon isang ating GCash card. Okay? Ngayon, let's go! Guys, so sa train na lang tayo sasakay papuntang Amsterdam Central, Sprinter. Then, tinap lang natin yung card natin dito, okay? We're here na guys sa Amsterdam Central Station. So, 6 minutes papunta dito. Then, sasakay tayo sa Green Line, Central Station, 8 stops siya, going sa Museum Plain. Okay? Tapos walk ng 2 minutes, papuntang Moco Museum. Okay guys, nakastop na tayo ngayon dito sa Museum Plain na station ng tram. So, ilalagay ko dito sa screen yung sinakyan po natin, opo. So, tingnan nyo, andito na yung Van Gogh Museum. Mamaya dyan tayo, pero now sa Moco Museum muna. Alam nyo, sa lahat ng mga attractions dito sa Amsterdam, ito talaga yung dream kong puntahan. And alam niyo na kung bakit. Super sikat kasi ni Vincent Van Gogh. Yay! We're here na guys. Ating first stop ang Moco Museum. Isa itong private museum guys na nakafocus sa modern, contemporary, and street art. Ngayon, let's go! Guys, museum na to, pwede nyo ma-book to sa Klook, okay? Kapag bibili kayo ng ticket, yung link ilalagay ko na lang po sa ibaba. Yan! Parang wala pang katao-tao. Parang tayo pa lang ang pupunta, opo. Bago tayo magsimula guys, nag-open itong museum na to noong 2016. Pero noon, tignan nyo, ito siya. Villa Augsburg 1904. Entrance. Oh! Free audio tour available in Dutch, English, Spanish, Italian, German, and French. Wow! Kung mag-walk-in kayo, ayan yung price. 23.95. Meron dito 10 pounds na ang fini-feature si Princess Diana. Wow. Oh my God, ang ganda. So guys, ang ganda. Like, meron ditong area all about mental health. If ever kung gusto nyo makakita ng art na connected sa mental health, meron dito. Ayan, yung mga pinakita ko. And pwede dito mag-video and pwede din mag-picture. Tapos, yung mismo mga art dito is colorful. So, hindi siya black and white lang na parang medyo makikita mo na malungkot, ganyan. Hindi. So, mapapalight nyo yung mood mo. And also, yung mga installation dito ng mga digital art, magaganda din. Akala ko noong una mga ganito lang, pero may digital art din. Guys, itong sculpture na to ginawa to noong 2020. Alam niyo kung bakit? Naka-face mask.
Dito guys sa bandang baba, meron ditong area na may iba't ibang theme. So, meron pang tao dun sa mga ibang side, pero ito, pink padded thing to. Yun ah. Medyo madumi iba, pero at least pink na pink siya. Diba? Pwede kayo mag-photoshoot dito kung meron kayong outfit na babagay dito, itaon nyo. Ito naman, ang theme naman ito is fly. Yun yung parang naka-infinity dun. Infinite. May ganitong part din guys. Tapos giving team labs. Dami kasing tao. Hindi ko maipaikot. Hintayin natin silang umalis saglit. Guys, now andito ngayon tayo sa pink room. So ito medyo private po itong pink room dito sa Moco Museum. Kaya if ever, kung gusto niyo magpunta dito, magpa-reserve lang kayo. So yung link ilalagay ko sa ibaba. So actually, semi-private siya. Oh, walang katao-tao. Yan o. Diba? Sa time slot natin, may nakasabay lang tayong dalawa. Pero ayan sila. Andal lang naman sila sa sulok. Tapos pipicturean din kayo ng staff. Hintayin lang natin. Tingnan nyo guys. Oh, ayan yung picture natin. Ayan guys, na-solo na natin yung pink room. Ang daming mga pink-pink dito sa Moco Museum, no? Kaya if ever kung pupunta kayo dito guys, ibagay niya yung suot nyo. Yung suot natin lagi kasing dark eh. Pero kayo kung pupunta kayo here, make sure ganyan, white or kahit anong tone na babagay dito, di ba? So, yun lang. We are done now guys sa Moco Museum. So okay po siya. Nagustuhan po natin. And kung tatanungin niyo ako kung i-recommend ko ba sa inyo, yes, i-recommend ko po. And okay siyang brief stop kung nag-iisip pa kayo na may idadagdag sa itinerary nyo. Super liit lang naman niya and hindi ganoon kamahalan yung entrance, okay? So naglalakad naman tayo ngayon papunta dun sa boat cruise area. Yung canal boat. Sikat na sikat yun dito. And alam nyo, mas natutuwa ako ngayong araw kumpara kahapon. Dahil hindi ganoon ka daming tao guys. Kasi kahapon super siksikan. Hindi ko sure kung na-share ko na sa inyo. Meron po kasi kung kahit paano. Super extrovert ko, di ba? Super extrovert ko. Pero meron po akong social anxiety din kahit paano. Social anxiety ba siyang maituturing? Yung pagkakunyari sa super daming tao na parang hindi ko na alam yung gagawin ko. Tapos minsan nanginginig ako. Tapos minsan naman para ako nahihilo. Ganon. So I think part din naman siya. So yun kahapon guys, hilong-hilo ko. Kaya if ever kung magugulat kayo biglang naputol yung vlog, hindi ko guys kinaya, nahilo talaga ako ng bandang hapon. Tapos aside from that, I know aware naman kayo dito sa Amsterdam. Kasi kapag ka guys, naglalakad dito, nahihilo ko dun sa amoy ng weed. So yun po. Pero again, magkakaiba naman po tayo ng experiences. Opo, baka mamaya isipin nyo, porkit ganun na experience ko, ganun din may experience nyo. Meron lang kasing rally kahapon. Tapos, yun nga, nasabayin lang siya ng hilo. Pero pwede po kayo magpunta dito. I highly recommend. Dito tayo guys mamaya Dito tayo nag-book sa Blue Boat. Yan. Pero mamaya pang 1:30 yun, kumain na muna tayo ng brunch natin. Tayo na-research na may magandang reviews. Dito lang siya sa area ng Hard Rock na to. Kasi yung Hard Rock yung nearest landmark naman. Para doon sa Blue Boat na canal boat cruise. Ngayon ditong pancake corner. Parang feeling ko Dutch food din naman to. Oh, hindi siya ganoon ka-pricey. Wait nga, check nga natin. Pagkumparahin natin yung The Pantry versus this one. Ito guys, yung food kasi dun sa The Pantry. Parang medyo mahal nga, Parang feeling ko mahal. Oo nga, ang mahal. Ang mahal nga. Sige, dito na lang tayo. Pancake corner. English breakfast, continental breakfast. Pero parang gusto ko yung nakapaskal sa kanila. Yung fish schnitzel. Yan, nabubula na naman ako. O itong mismong pancake. Kasi Dutch pancake yan eh. Sige, let's go. Ayan, oo. Ganda dito, oh. Tingnan nyo. Diba? Ta-da-da! Pancake corner. So, yung chicken schnitzel nila, 17.95. Asan yung fish? Fish. Hindi ako makita yung fish. Tapos, ito naman yung mga pizza, oh. Ay, pizza tuloy. Pancake pala. Diyos ko. 7.45 euros naman. Naman guys, yung mga sweet pancakes, oh.
mamili din tayo dyan. So, isang fish schnitzel, tapos isang sweet pancake tayo. So guys, umorder tayo ng chunky banana na Dutch pancake yun. Sikat yun kasi dito sa Netherlands, yung mga pancake. Tapos yung fish schnitzel. Tapos tignan nyo, mayroon dito ganito. Parang sugar ilalagay sa pancake. Then syrup. Then asukal ulit. Puro asukal pala dito sa Netherlands. Okay guys, ayun ang ating fish schnitzel. Diba? So may fries siya na malaki na naman. Unlimited fries galore tayo dito. May salad and fish. Guys, ito na yung Dutch pancake. I mean yung pancake natin. Oh, ang init pa niya. So, meron siyang banana, may ice cream, may whipped cream, may nuts. Ayan, at least matatry na natin. Ano ba kumainit? Actually, para siyang crepe lang. Ganyan ang nipis. Sarap. Tapos na tayo guys kumain and so far okay siya, nakakabusog and ang bigat sa tiyan, opo. So naubos natin yung fish schnitzel tapos yung pancake. Naubos natin. Kasi ilang araw tayong parang medyo hindi kumakain ng guys. Sabi ko okay sige, last few days na lang naman dito sa Europe trip natin. So miniharap po natin dyan is 35.25. Mahal no? Mahal. So guys, kung ano yung nagustuhan ko dito sa Amsterdam, ang dami po talagang museum. Super. Pero hindi natin kayang puntahan lahat. Tayo sa area ng Blue Boat. Parang napaaga tayo. 1:03 PM pa lang. 1:30 yun. I-claim na natin. Hello, I booked ticket to Club. Yes? For 1:30? Can you put your bright... Ay, sorry. Okay, nakapag-check-in na tayo. So, may kasamang snack box kasi binok natin. Diba? Hindi ko naisip na may snack box nga pala to. Kumain tayo ng pagkabigat-bigat ngayon. Kasi yun guys, parang bala ko sana 1 meal na lang tayo ngayong araw. Kasi papahapon na rin naman. So, ito yung laman ng snack box. Mamimili ka ng kahit anong drinks. Pwedeng soft drinks, pero tayo, Fuse tea, may popcorn, and may chips. And dito tayo. Saan tayo upo dito ngayon? Diba? Sana makaupo tayo sa magandang side. It's first time natin sa ganito. Saan ba pumapasok yan? Parang ala namang pintuan dito sa likod. Doon din sa harap ala. Ah, dito yung pinto. O, ayan. Tapos pag ganun. Parang mas maganda pagka sa gitna tayo na part na. Sige, dun tayo mamaya. Alam nyo guys, dito sa Amsterdam, super sikat ng canal boat cruising. And kapag Amsterdam, ang lagi natin maiisip na una, tulips, ganyan, boat cruising. Dahil, yan pong nakikita nyo na yan ay part yan ng UNESCO World Heritage Canals na tinatawag dito. Kasi inawardan siya before because of sobrang gandang urban design and also yung architecture. So ito kasing area kung nasan tayo ngayon, hindi ganoong ganda dahil ala pa tayo sa gitna, nasa check-in part pa lang tayo. So alam nyo, for sure hindi yun dito sa area na to, sa area ng the 9th Street. Mayroon ako nakita before na video na merong magnet na malaki, like talagang industrial size na magnet. Tapos inilulubog nila sa ganyan. Tapos pag tinataas nila, merong mga bakal-bakal sa ilalim, merong mga bike na naiaangat, ganon. Kasi tulad ng sinabi ko sa inyo sa previous vlog, mas madami po ang bike dito kumpara sa mga population nila. Tapos nakikita nyo ba yan? Isa pa lang yan guys ha, yung bridge na yan. Dito po kasi sa Amsterdam, merong over 150 bridges kayong makikita. Kaya kahit magbilang-bilang kayo, madami kayong makikita dito. Tingnan nyo, gusto ko yung part na meron kami tiki-tigisang ganito. Para sa ganito siguro yan. Nakakatawa naman. Tapos ayan, may mga audio system like Meet If Ever.
like audio guide. I think kapag kunyari meron tayong view na maladaanan, i-explain niya. Tingnan nyo guys, bibigyan kayo ng ganito para dito. No need to bring headphone or earphones. Guys, kahapon dyan tayo nakapila para sa fries. Naalala nyo? Medyo matagal din to. And nakikinig ako dito kasi ini-explain kung kunyari nandun tayo sa lugar na yun, sinasabi ko ni fun facts about doon. Ganun. Oh, hello, hello. Hi. You are a YouTuber. Yeah. You have a channel. Huh? You have a channel. From the Philippines. Can I check your channel? Ah, sure. Ivan. Hi. Guys, may na-meet tayo doon. Nag-subscribe sa atin. Nakakatawa naman. So ngayon, malapit na tayo dito sa museum. Wait, ano ba sinasabi ko kanina nung naputol? Ang topic pala natin kanina about dun sa boat cruise. So okay siya guys, na experience. Lalo na kapag magpupunta kayo dito sa Amsterdam, talagang it's a must. Ano po? So yung link ilalagay ko sa ibaba if ever kung interesado kayo mag-book. Sightseeing lang siya, kaya lang medyo maulan kasi ngayon, so gloomy. Hindi tayo nakakita ng mga grabing views, ganyan. Pero okay lang. Okay? Ngayon, naglalakad tayo papuntang Van Gogh Museum. And grabe guys, naabutan pa tayo ng tag-ulan dito sa Amsterdam. Kaya hindi tayo gaanong nakakatakbo, nakakalakad, nakakaikot ng alam nyo yun, yung medyo kasi kapag umuulan parang medyo parang nahihirapan ka ng slight. Yung parang full potential of exploration mo, imbis na 100%, nagiging 90, ganun. Tignan nyo dito, oh, ganyan guys. Kung gusto nyo bumili ng hotdog, tapos yung mga cheese nasa harapan, ayun, oh. Ganyan. 4 euros. We're here! Ayun na guys, yung Van Gogh Museum. Okay guys, so we're here na sa Van Gogh Museum and actually hindi ko na na-video yung pagpasok natin pero yung QR code ay pinascan lang natin doon. So if ever, kung gusto nyo itong puntahan, yung link ilalagay ko sa ibaba, okay? Tapos na tayo guys, mag-ikot dito sa Van Gogh Museum. And kung napansin nyo, wala tayong clip, opo, kasi bawal mag-video. Nirespeto natin yung rule nila na yon, but pwedeng mag-picture. So mamaya after this konting explanation ko sa inyo, ipapakita ko sa inyo yung mga clips, I mean yung mga artworks na nandun sa loob. So ano nga ba tong Van Gogh Museum? O diba, grabe, para tayo dito nasa eskwelahan. So alam nyo ba ang sagot? Ang sagot po, dito po sa lugar na nyo matatagpuan yung world's largest collection ng artworks ni Vincent van Gogh. So sino nga ba siya? Siya po ay isang kilalang artist. Like kung nakita nyo yung pinaka-famous artwork nito, siya po ang may gawa niyan. Dito guys, over 200 works ang makikita nyo at ang pinaka-iconic dyan na masterpiece niya is yung Sunflowers, yung The Bedroom, Almond Blossom, and Wheatfield with Crows. Over 400 guys ang makikita nyo sketches dito ni Vincent van Gogh at noon pang dark Dutch realism yung mga makikita nyo dyan hanggang ngayon na meron ng expressive bright colors na mga paintings, and meron din dyang area na kung saan ilalagay ko dito yung picture. Ayan, ilalagay ko dito yung picture na kung saan meron dong microscope na izo-zoom nyo doon, tapos makikita nyo talaga yung details ng mga paintings. Kaya ngayon naman, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga paintings na makikita nyo doon sa loob.
Hello guys! Today is another day and now pupunta tayo sa famous tourist spots dito sa Netherlands, which is sa Zaandam and sa Schans. Basta yun, ilalagay ko na lang dito yung spelling na pupuntahan natin. Ang hirap kasing bigkasin. But basically, yun yung mga famous na mga parang merong rotating windmill, ganyan. And I'm so happy dahil mapupuntahan natin yun ngayon. And pasensya na po, ngayon pa lang sasabihin ko sa inyo na medyo masama po ang pakiramdam natin. Pero ilalaban natin to kasi last full day na dito natin sa Amsterdam at uuwi na tayo bukas pabalik sa Pilipinas. So, ilaban na natin siya. Kaya nga medyo itong latter part ng Europe trip natin, sabi ko ganun, oh my God, this is not the full potential na kaya nating ibigay dito sa Netherlands. Pero guys, ang sama talaga ng pakiramdam ko. Like actually kahapon pa siya and basta nung pagland dito sa Amsterdam yun, sumama na siya. Tapos, kasi nga nakakaamoy nga tayo ng iba't ibang usok. Nagigets niyo na kung ano ibig ko sabihin. So yun, nahilo ko. Tapos, guys, whole day ako nakakaamoy kasi ng usok. Nagigets niyo na yun. Tapos nahilo talaga ako. Tapos, nung bandang sabi ko, okay, kailangan ko nang umuwi, ganyan. Tapos parang itong ulo ko, parang alam niyo yung nagpapalpitate siya. So, sinabi ko, okay, might as well magpahinga na lang tayo. And ngayon, pumunta na tayo doon at let's go. Yan, pupunta tayo ngayon dito sa Amsterdam Sloterdijk. Basta yan. Yan yung nearest train station sa atin. Ano ngayon tayo guys sa mismong train station and sasakay lang tayo dun sa Sprinter going dun sa Uitgeest. Basta yan. Tapos meron siyang 3 stops lang. Then dito tayo bababa sa Zaandijk, Schans. Okay? Then merong lakad siya na 21 minutes which is 1.4 kilometers. Yan. Tapos andun na tayo. Dito tayo guys sasakay. Platform 4. So, Uitgeest. Basta yan. Tapos dun tayo bababa sa Zaandijk, Schans. Okay? Dito na ngayon tayo guys sa Schans Station. Ayan! We're here! Ayan guys, may map dito para if ever kung magdi-DIY kayo like us is pwede nyo mapuntahan yung mga different tourist spots na yan. So we're here. Andyan tayo sa gitna. Tapos ayan, meron dyan. And meron din dito sa side na to. Tara, puntahan na natin. Nilalakad natin guys tong area na to. Itong Schans area na to kasi yung open air museum village na part. So, sarado dito ha. Dito sa side na to, sarado pagka pinakita sa inyo ni Google Maps. So, dito tayo dumadaan. Dito tayo guys. Nakakita na tayo ng mga traditional houses here. Or buildings. Grabe, itong smells like chocolate. Itong area nila na to, talagang smells like chocolate. Amoy na amoy. Pero close pa yun ha. Pero amoy chocolate. It's time nating makakita niyan guys. Ng Dutch windmill. Naalala ko dati nagbibuild lang tayo ng ganyan sa Farmville. Meron kasi kong Farmville dati. Meron Farmville, Farmtown, gano'n. Yung laro sa Facebook. So guys, may na-meet tayo dito si ate. Ano ate pangalan nyo? Debbie. Si ate Debbie. Nanonood daw siya sa atin sa TikTok. TikTok no? And YouTube. Tapos si Francis daw pinanonood niya. Francis, hello! Sana ma-meet kita soon pagka natapos ka na sa Pakistan. Puro kasi Pakistan yung video niya eh. Oh no, nagpunta siya ng Azerbaijan yata eh. Oo. Nag-comment ako noon. Gusto ko puntahan niya Azerbaijan, kaya lang parang closed pa siya ata eh. Oh, I mean, sabi kasi ni nakapunta kayo, kaya hindi din ako nakapag-apply. Tapos kasi mag-aaway yung Azerbaijan sa Armenia. Nag-Armenia ako. Armenia yung pinili ko. Dapat Azerbaijan muna bago Armenia. Oo, pero next time gagawin ko yun. Guys, may na-meet pa tayo. So ngayon, mag-spire na muna tayo. So, titingin tayo dito ng ready-to-eat food na mura lang. Puro cheese naman yun nandito. Wala bang yung parang mga tinapay. Ganun. Ano to? What? Ito yung mga tinapay nila. Pero parang mas masarap tong mga bagong bake. Oh. Ayan, may kusan sila. Uy, meron silang rice. Tapos, chicken teriyaki. Ito na lang kaya ang kunin natin. Pero hindi, wag na muna tayo mag-rice kasi uwi naman na tayo, di ba? Mag-iba na muna tayo. Pasta. At tayo, magkusan na muna tayo ulit. Kahit nakailang ganyan na tayo kasi sa Pilipinas, hindi naman na natin kakainin yan muna. Kita tayo guys sa isang pirasong kuwasan muna, opo. Dito na ngayon guys tayo sa corner bago tayo tumawid sa bridge. And papakita ko lang sa inyo meron ditong parang cute na kainan, Dutch Pancake Co. ang nakalagay. So if ever kung gusto niyo ng pizza and pancakes, kahapon kumain na tayo ng ganyan eh. Di ba naalala nyo? Di na muna tayo magaganyan ngayon. So yan, may option kayo dito. Basically ito po iikutin natin, itong side na to. Yan, kasi andito lahat ng mga Dutch
windmills. Oh my God, ang ganda. From afar nakikita na. Tignan nyo. Ayun, umiikot yung ano, tatlo. Wait, zoom ko nga. Ay, nakikita nyo guys? Ay! Itong area guys na to, yung nakikita nyo na yan, nire-recreate nito yung buhay dito sa Netherlands noong 18th and 19th century. Tapos guys, itong nasa harapan natin is Zand River. So, 5 kilometers yung layo niya from Zaandam City Center. Yung Zaandam, yun yung city kung saan ito nakatayo. Itong Zaanstad. Kanina nagre-research tayo tungkol dito. Ang mga nakikita ko na parang mga nandito din is mga cheese factory making, ganyan. Tapos yung clog, yung parang shoes na mabigat na parang kahoy. Lalagay ko dito yung photo. Maghanap tayo dyan mamaya. Dito guys, so sa baba na to, yung pagbaba ng ano, ng bridge. Pwede kayo mag-picture, oh. Nag-picture nga si ate na nakikita niya. With this kind of view. Pero parang layo ng mga bahay. Ito yung una natin nakita. Work Museum. Open. Diyos ko, meron na naman tong bayad guys eh. If ever kasi dito kapag kapupunta kayo, is kailangan nyo po magbayad. Unless meron kayong I am Amsterdam card, makakalibre kayo. So tayo, pinakikita ko lang sa inyo to, pero hindi na tayo papasok. Ubus na guys yung budget natin para sa mga museum. Pasensya na. Na ano na tayo, na cap na tayo. Oh, Albert Heijn. Ano naman to? Ah, mga shops. Ayun guys, shop siya. Actually guys, dito sa Open Air Museum Village na to, which is ito, yung nakikita niya sa background, pwede kayo magpicture kahit sa ang sulok. Kaya nyo paraanan to, depende sa creativity nyo. Kasi ang ganda eh. Dito pa lang guys sa side na to, kapag ka nakagawi tayo dun, solve na yung view na to. Actually sa mga vlogs, yung mga iba pong napapanood natin dito, nagbabike sila. Kaya na parang wala ako nakikitang renta ng bike. Ay, ito, ganito yung mga gusto ko, free entrance. Diba? Let's go! Ay! Bakit merong entry? Nakalagay 22. Pero nakalagay naman free. Oh. Ah, ito yung makikita dito. Ang galing ah. Nice. Ano to mga molder? Ah, pancake molder? Ano to? Para saan to? Design? Wow. This one. Hindi ko maintindihan ang sulat. Pero garlic nalagay. Garlic, orange, pepper. Diba? Oh, mga textiles. 21.95. Ito siya. Kung gusto nyo. Ang maganda dito, alam makapal. Ayan, mga postcards. €1. Nagpapampili sa akin si Hazel ng ganito. Bilang ko kaya si Hazel? Ito ba? Aesthetic ba to para sa kanya? Hindi ko alam. Parang feeling ko walang pasado dito sa aesthetic na. Tingnan nyo guys, may dock. Ito guys, magandang view nito. Tingnan nyo, mga Dutch windmills. Tingnan nyo to, may chocolate drink dito sa area na to. Cacao chocolate. Ano to? Blick of cacao? Make your own. Ah, make your own chocolate drink? With local cacao powder. Pasok nga tayo. Experience natin. Wow, tignan nyo oh. May laman? Ah, may laman. Magkano siya? 7.95? Ito naman oh. I think parang chocolate siyang something. Peanuts and chocolate pala. 7.50 euros. Ito naman almonds. Tapos may cinnamon and chocolate. 6.50 euros. Ay, sa stroopwafel na syrup. Magkano? Tatlo, 6.95. Yung nilalagay guys dun sa stroopwafel. Ang galing. Ayan o. Ano to? Stroopwafel cinnamon. 6.95. Mahal pala. Ito. Chocolate? Chocolate? 2.50. Chocolate spoon. 2.50 euros. Tapos ito. Chocolate na yung gaganunin, yung sisirain. Kano siya? Chocolate and hammer, 17.50. Ang mahal ah. Yan guys, nakalagay dito, make your own chocolate drink. Pag large, 6.50. Pag small, 4. Okay. Sige.
experience natin ito, guys. So, large. Sige, large na. Ay, hindi pala yan. Ba't ba yun yung kukunin? Ito, large. Start. Take a large. Follow the steps. Okay. For the best taste, kung large, 2 spoons. Okay. So, 2 spoon. Puno ba? Ayan, punin natin. Hindi na masama kapag gagawin natin 3. Tingin nyo. Parang feeling ko okay lang yung isa pa. Sige, wag na. Sumunod tayo sa tama. Sugar, 2 spoons pag large. Ayan. 2. Okay. Tapos water, 2 cups pag large. Kala ko nung una ano to, sugar syrup. Water pala. 2 cups. 1. Empty cup. 2. Next, take a stick. Okay, just mix well. So, ang next step na mamili ka kung hot or cold milk. Siyempre, hulaan nyo kung ano yung atin. Cold. Tignan nyo, meron din dito freshly baked cookies. And guys, ang presyo ng mga cookies, 3 euros. Diba? Pero ayoko na muna ng cookies. Ano na lang tayo? Yung mismong chocolate. Guys, meron na siyang cream. Lagyan natin. 7 euros and 40 cents. Yay! Thank you! Ito na ang ating drink. Tignan nyo naman, guys. What a good view. Habang umiinom ng chocolate drink sa Zaandam area. Bakit yung kambing nito parang ano? Parang corgi? No? Ang liit. Na tayo, guys, dito sa Henry Willig na bilihan ng cheese. Grabe, yung nainom natin na chocolate drink na pinakita ko sa inyo kanina, parang yung bibig ko, iba yung lasa ngayon. Parang masyadong, lasang chocolatey, kakao. Oh, ang cute. Magkano siya? Walang price. Ang cute, oh. Keychain na parang cheese. I mean, cheese talaga siya. Tignan niya naman, mga gift set. How much is this? 23.95. May hiwaan. Merong honey, mustard, tapos ship yang something. Ngayon, nandito ngayon tayo sa area ng free taste ng mga ganito. Mga shop-shop na bilog na keso na yan. So, magpanggap tayo na hindi pa natin natitikman. Tapos mamaya, sasakit yung tiyan natin kasi pour tayo milk, pour tayo cheese. Wow! Thank you so much! Organic garlic? Nice! Organic garlic, guys. Ang sarap! Sarap! Thank you! Ito naman coconut. Hindi ko type yung coconut. Meron dito, organic red chili. Grabe. Yung kaharap ko, hindi niya pinapalit yung toothpick niya. Bawal yun. Dapat pinapalitan, guys. Single use lang. Organic red chili. Ay, oo nga. Oo nga. Ito naman, organic pesto. Bagong toothpick to, guys, ha. Dalawahin na natin. Ayan. Sarap. Ito naman tayo sa side na to. Cheese tasting again. Ito, guys, organic tremendous truffle. Ito yung binili natin, eh. So, 2 piraso. Same pa rin yung tarts. Ang sarap. Itong organic tremendous truffle. Bilhin nyo to, guys. Pag pupunta kayo dito. Ito, guys, tinapay naman with cheese dip. Sarap. Sarap lahat. Lumabas na tayo. Hindi naman tayo nakabili. Kasi nakabili na tayo nung una. Bakit ba para namang itong nasa kalangitan naman tayo dito sa camera? Uy! Nasa other side naman tayo, guys. Oh, may cow. May kambing. Sheep! May sheep cheese! Galing. Free museum, ha? I like it. Ano to, Sona? Joke. Yan. Oh. Ah, okay. Yung kanina pinuntahan natin, paikot lang siya. Ano na naman kaya ito? Sinisilip ng mga tao, eh. Let's check. Ah, wala. Ganun lang. Chismoso talaga ako. Sumisilip lang ng tao, nakisilip din tayo.
Punta naman tayo ngayon dito sa Trash and Treasures. So, isang shop to dito sa mismong village. Oh, mga antique. Ito guys, yung presyo dito, 2.99 each yung magnets. Yan. And 4 na piraso, 10 euros. Next shop, ito namang Bakery Museum. Oh, ito naman yung laman. Ay, ang bango dito sa loob. Mga chocolates, mga candies. Yan. 3.99. Super random na mga gummies, candies. Grabe, sa super miss ko ng hotdog. Hotdog yung nakikita ko dito, guys. Alam nyo, kung mahilig kayo sa mga anik-anik, sa lahat ng pinuntahan natin since day 1 dito sa Europe, Netherlands yung pinakamadaming mga anik-anik, guys. Magsasawa kayo dito. Tignan nyo mo. Kano to? 7.99, diba? Cheese bread, 3.50 euros. Guys, ang area ng clog shoes or yung wooden shoes. Nakalagay, Wooden Shoe Workshop Museum, free entrance. So mga ganyan tayo papasok at libre. Yung iba kasi dito may bayad. Ano yung kabigat tong clog shoes na to, guys? Kahoy. Nagsusuot ng ganyan. So far wala pa ako nakikita nagsusuot ng ganyan dito. Lalo na to, tignan nyo, nakapatusok siyang ganon. Ito, medyo same. Pero ito, ayun, may patusok ulit. Ay, wow, tignan nyo, may diamond plug, oh. Tapos dito, makikita nyo may free workshop kung paano siya ginagawa. So, ito siya, 56.95. Grabe, ang bigat. Pero hindi siya ganun kabigat tulad ng ini-imagine ko. 1 kilo, I think. May 1 kilo kaya? Parang feeling ko may 1 kilo siya. Ay, wait, paano ba to? Ah, ganyan. Okay. So, size 40 to. Tignan niya. Tinatay niya, nagsuot siya. So, again, 56.95. May mas mura itong walang ganong design. 47.95. Doon may nakikita ba kayo nag-uuwi ng ganito sa Pilipinas? Parang wala. Ay, ito mas mahal, ah. 70.95. Yung ganito. So, meron din yung ano, hindi kahoy. How much is this? Walang price. Ano nakalagay? Walang presyo. Nakalagay wooden. Hindi naman wooden. You're a joke. Hindi siya wooden. Para siyang stuffed toy. Ah, ito. 20 euros. Yung pinakamaliit. 17.50. Ito, ang cute na pang collect lang. Parang ito hinabakan natin kanina, no? Miniature version, 5.95. Kakatuwa, ang colorful. Kasya ba yung dalawang daliri natin? 5.95. Ano to, pang 1-year-old. Pero ang sakit yan, no? Nakakasugat yan. Tignan nyo kasi itsura, oh. Hindi pa siya ganun kapino. I-ano nyo yan, sandpaper. Tama ba sandpaper, no? Yung silihiya. Silihiya? Oh. Ito yung mga mga style na meron sa atin sa Pilipinas, yung mga kanyang design. $44.95. Ito, patungan ng cup, 17.95.
mga number. Our favorite number, 8. Persian tiles. Kano? 6.95. Yun guys, yung mga pinakita ko sa inyo ang mga common na pwede nyo makita dito. Pero aside from that, dito sa Zaandam area, specifically dito sa Zonshans, basta yun. So dito guys, ang mga ginagawa din dito mga oil, nagsasaw ng woods, nag-grind ng mga spices, ganyan. Tapos kung parang for me, kung naghahanap kayo ng place dito sa Netherlands, specifically sa malapit sa Amsterdam, ganyan na city center, ito yung isang place na parang hindi ganoon ka-crowded. Madaming tao, oo, pero hindi siya kasing crowded ng Amsterdam city center. Kaya mo pa magmuni-muni dito, madami pa mga pakanting space na pwede kayong maglakad, ganyan. Guys, may viewers tayo dito. Hello po. Galing kayo Pilipinas? Yes. Pilipinas din? Kahapon lang. Tapos sila din oh. Ayun din, yung mga Pinoy doon. Nice meeting you po sa mga na-meet po natin kanina dyan sa Zonshans. So thank you for watching po. I really appreciate it. Enjoy Europe po. And guys, naglalakad na tayo pabalik sa train station because pupunta na tayo sa isang area na talagang parte ng kultura dito sa Netherlands, which is ang Red Light District, okay? So ngayon pa lang po sinasabihan ko na po kayo, disclaimer sa mga magulang po dyan na nanonood na may kasamang bata, itago nyo po muna sila sa kwarto. Okay? So this is not for kiddos. We're back here guys sa train station, then sasakay tayo sa papuntang Rotterdam Central. So meron yung via Sloterdijk, which is dun tayo sa area na yun. So, platform 2, let's go. Ito siya, platform 2. We're here guys. Andito na ngayon tayo sa area na to. And sa station tayo ng New Markt bumaba. So, ilalagay ko na lang dito sa screen. If ever kung nasan man kayo, dito kayo magpunta sa station na to. Kung magme-metro kayo. To be honest guys, hindi ko alam kung paano tayo makakapag-video mamaya. Kasi syempre, bawal. May mga nabasa ko, may mga napanood ako na yung iba daw ay pinagbabayad. Meron tayong na-meet kanina, di ba, si Ate Debbie. So, 240 euros daw yung bayad kapag ka daw nakitang nag-video. Tapos, yung iba naman, binubuhusan ng tubig. At yung iba ay binubuhusan ng ibang tubig. Pero nagigets nyo na siguro ibig kong sabihin. So, ngayon po, ay magpunta na tayo dun sa area na yon. Ipapakita ko sa inyo yung mga pwede kong maipakita as much as possible na yung tipong hindi siya bawal dito sa YouTube, ganon. Okay? Dito ngayon tayo sa open area. Nilalakad natin yung pinaka red light district guys. Actually maaga pa, hindi pa ganoon ka-wild yung makikita natin doon. But guys, ano siya, if ever kung sa mga may age na po na pupunta doon, usually daw mas maganda magpunta doon after dark, okay? Hindi yung ganitong hindi ganitong oras kasi sarado pa yung iba. I mean, hindi pa ganoon ka full service. Pupuntahan natin guys is ang De Wallen area. So yun yung red light district if ever kung pupunta kayo. Originate guys yung name na yun because of the sex workers na yun yung ginagamit nila to promote their services. Ngayon dito sa street na to, puro mga Chinese restaurant. Pwede pala kayo dito magpunta kung naghahanap kayo ng mga food na merong noodles or rice. Ayan. Dito ngayon tayo guys, pero sarado pa. Nakikita nyo? Ayan. Yung mga merong mga cortina na to, kapag kagabi magbubukas na yan, tapos meron siyang mga nakaupo, ganun. And dito naman kasi noong 2000 ay na-legalize na yung trabaho na yon, which is prostitution. Kapag ka umaga, hindi ganoon kabuhay, pero merong mga bukas. Kung nakikita nyo may mga red light na yan. So pwedeng pumasok kung gusto nyo. Ganyan. At kung pupunta naman kayo dito sa De Wallen area, hindi lang siya basta mga ganong klaseng things. Hindi lang all about prostitution na pwede nyo magawa dito. Mayroon din dito mga restaurant tulad nito. Ayan. And ayan tignan nyo. Actually, tinitignan ng mga ibang turista yon. So, meron dong open area. I think kapag kagabi siguro meron diyang nagpa-perform. So, yan guys. Tapos, ito guys sa likod, meron din ditong mga shops na nagbebenta ng mga toys, ganyan. Which is very common dito and part din yun ng culture nila here. Dito sa area to, pag tungtong ng gabi,
Wala nang araw at bukas na lahat ng mga establishments dito. Bawal na po mag-picture and bawal na mag-video. So guys, andito ngayon tayo sa Red Light Secrets or Museum of Prostitution. So ito ay 14.50 euros ang entrance. If ever kung interested kayo, pwede po ang card. Thank you! And your ticket we can scan here to open the gates. Okay, thank you! Thank you. So guys, ito yung office na ginagamit before para sa rentahan ng prostitution room. This one. I respect the prostituting issues in anyway. I would never miss it. Ganyan guys, nakalagay dito, if you're working as a self-employed in the sex industry, kailangan mo pa palang nakaregister sa Chamber of Commerce and submitting your VAT, BTW in Dutch tax return. So may ganyan pala dito ng pagka-sex worker din. Ngayon guys, ang mga prostitutes ay nagbabayad ng tax sa Netherlands. Ngayon guys, may nakalagay dyan, become a successful prostitute. 10 insider tips. So guys, dito nakalagay yung info kung meron daw bang weapons yung mga prostitute dito sa Netherlands. Wala silang weapons dahil illegal yon, pero the best na parang magtatanggol sa kanila is yung callings nila, and also meron silang alarm button. So ganun po ang kalakaran dito. Kapag kami nangyari o parang siguro nahaharas sila, alarm button. Tapos ito yung usually ginagamit ng mga prostitutes dito or mga sex workers. Yan. And how many women work as a prostitute in Amsterdam? So ito, yung mga nasa windows guys, 1 to 3,380. Sa private clubs, 820. May mga escorts na 600 na may lisensya. Tapos 600 walang lisensya. At may mga home workers na 2,000 ang bilang walang lisensya. Color room, ganun. Tingnan nyo, meron ditong area na parang tayo yung nasa window tapos merong mga nagtitingin sa window. Ayan o, ang eksena, sila yung nasa labas, tayo yung nasa loob. Diyos ka Lord. Ayan. Remembrance. Ang high quality ng camera dito Tingnan nyo, what kind of things do men leave behind after visit a prostitute? Because may mga salamin, may gloves, puro salamin, cap, necktie,
Oh, bracelet. May evil eye, keychain. Oral jelly or something. Ayan guys, so meron dito mga confessions. Pero syempre, hindi ko nababasa sa inyo yan. Kasi sikreto na yan. If ever, kung gusto nyo mag-confess, dito yun. Ayan. Magsulot kayo dyan guys. Tapos idikit nyo dito. Okay. Tapos tignan nyo, meron ditong pasalubong area. Souvenir area. Confessions calendar. 365 erotic secrets. 1 secret a day. We're done guys dyan sa loob. At least marami tayong nalaman kahit papano patungkol about sa prostitution dito sa Netherlands. Kung gusto nyong matuto or kung gusto nyong malaman yung mga fun facts about this area, isa sa marirecommend ko sa inyo na puntahan nyo. Museum naman siya and wholesome naman dyan. Though merong mga pictures or mga images dun sa loob na bawal picturean dahil yung picture basta bawal talaga siya and we need to respect that yung rule nila dito. So dito lahat ng statistics nakalagay, merong mga yung nasawi dahil sa ganitong klaseng trabaho, meron din dito kung magkano ang kinikita nila, kung magkano ang pinipresyo nila, at meron din dito kung ano yung mga gamit na ginagamit nila, saan sila natutulog, saan nila ginagawa yung serbisyong ganun. So again, dito po kayo magpunta sa Red Light Secrets Museum of Prostitution. Yung link ilalagay ko sa ibaba. Okay? If ever you want to visit. Andito lang tayo ngayon sa tapat ng Amsterdam Central Station. And actually magsi 6 PM na po dito. Sulitin na lang natin yung last few hours natin dito sa Amsterdam before tayo umalis tomorrow. And papakita ko din sa inyo yung pagkikita po namin ni Ate Kai. So si Ate Kai, nakilala ko siya sa Facebook page. So if ever kapag gusto nyong mag-chat, ganyan, meron kayong gusto sabihin, i-chat nyo na sa Facebook page. Pero mas okay kung sa Instagram kasi mas active ako doon. So si Ate Kai makikipag-meet sa atin ngayon. Viewer po natin siya. Based siya dito sa Amsterdam. And natutuwa ako kasi ilang beses niya tayo minessage. Hindi ko napapansin kasi gaano kapag sa Facebook page. So super daming message na ganun. Tapos grabe yung enthusiasm niya. So Ate Kai, kung mapapanood mo to, thank you for being so energetic sa chat pa lang. So mamimit na kita mamaya. Hindi ko alam kung taga saan siya guys. Ngayon pa lang kayo mag-meet. So if ever po kayo, kung kunyari nasa lugar ako nyo, kunyari nasa ibang bansa ako, tapos kunyari nasa Mexico pa yan, nasa UK or London pa yan, nasa kung saan pa mang parte ng mundo, kapag ka po nandun ako, pwede nyo ako i-message. Kapag ka kunyari may time tayo tulad ngayon, pwede ko kayong puntahan at i-meet. So ganun ang gawin natin. I-meet natin sa Ate Kai. Actually siya na yung last itinerary natin. Naglaan talaga ako ng oras for her. Tapos after nito, babalik na tayo sa hotel, then tutulog na tayo. Kasi guys, hanggang ngayon, hindi pa po ganoon kaganda ang ating pakiramdam. Hindi pa ganoon. Parang nanlalambot pa din ako internally. Nag-chat ako sa kanya, sabi ko, dyan kami mag-meet. Dito sa Basilica na to. Though hindi pa siya nagre-respond. Punta na tayo ngayon doon kasi andyan na daw siya. Yeah guys, one of the reasons, medyo nahihiya ako kapag ka kunyari makikipag-meet up sa kahit sinong viewer natin dyan. Kaya po kapag ka kunyari, pag kunyari yung message nyo po, nahihiya po ako, hindi lang halata, pero nahihiya po ako, opo. Ang feeling ko guys, nakita ko na siya. Hey guys, si Ate Kai! Hello! Ate Kai, hello po! Ayan guys, si Ate Kai! Ayan, finally, nag-align yung schedule po natin. Guys, ayan, ikakain tayo ni Ate Kai. Hindi natin tatanggihan. Sabi niya, Asian food daw. Let's go! So guys, namitan natin si Ate Kai. Dinala tayo dito sa Kamin. Kamin po, no? Kamin. Ayan. Ano siya, Chinese? Suriname. No, Suriname. Suriname. Ayan. Tapos guys, tingnan nyo merong gift. Mamaya natin ito i-raid natin to. I-unwrap natin yan. So, ayan. Sabi guys, Ate Kai, pinapipili ako ng kahit ano. Siyempre, ang pipiliin natin itong merong rice. So, parang siya sa Hong Kong, may chicken. May pork po ba ito? Parang, ano yan yung, parang, ano yung ano sa atin, liempo. Liempo, okay. Gusto ko siya. Tapos ito parang longganisa. Ay, sige. Gusto ko yun. Sige, yun po. Ano niya, guys, payat mo. Totoo po? Kasama ko po ito sa vlog, ha? Ay, naka-rolling na po. Guys, si Ate Kai may sinasabi. Ano po yung sinasabi niya? Umayat si AI. Kumpara sa old vlog. Old vlog. Guys, tingnan nyo. Mag-hi po kayo kay guys. Hi guys! Yeah, nakakatuwa. Actually, nahihiya ako guys. Diba sinasabi ko sa inyo, nahihiya akong mag-demand sa time. Sinasabi ko po sa kanila yun eh. Na, kapag kunyari,
yung meet up, kunyari sa lugar, baka mamaya malayo sa inyo. Kunyari baka taga letter A kayo, nasa letter F ako, parang ganun. Pero thank you so much po. I really appreciate it. Mamaya guys, talaga i-unwrap ko. Ang bigat kasi nang binigay niya sa atin. Feeling ko, ano to semento. Bigat. Okay. So guys, si Ate Kai meron pa siyang padagdag dito. Ampaw? Ampaw pala. Brown. Oo, parang gets ko na kung ano to, yung lagi kong binibili. Yung lagi natin guys binibili, may pa-heart pa dito, 2 piraso. Maganda. Ay kahit po ano po ito tatagatin ko po. Hindi po ako maselan. Ay, may Amsterdam! May Amsterdam guys! Ay, hindi ako nakapag-buy. Ay, hindi ka nakapag-buy? Goal ko nga po sana mag-buy. Hindi ka mag-buy dito sa Amsterdam. Mahirap. Hindi siya tulad sa mga ibang bansa. Hindi. Okay. Kung sanay ka, pag hindi ka sanay, wag ka mag-buy dito. Mahirapan ka, baka madisgrasya ka. Yun nga po, naghahanap ako. Hindi, para tawag doon? Para po hindi siya masira sa maleta. Hindi, para Ay, ang ganda nito din. Oo. Oo. Yung isa iiwan ko sa level. Ay, mas maganda siya. Ito yung sinasabi ko sa vlog. Ganito po hinahanap ko minsan sa magnet, yung buo. Oo. Para hindi siya na... Kasi yung iba parang maliit lang, di ba? Parang ito, ganun ata to. Yan din. Ito, maganda siya. Pagka po kasi bumibili ako ng ganito. Yung isa iniwan ko sa Nueva Ecija, yung isa sa Makati. Ay, talaga na sa Makati ka nakatira? Sa Makati po ako nakatira talaga. Oh, okay. So, dala-dalawa yung lagi pag bumibili ko. So, ito guys, natin. Makikita nyo to sa ref kapag nag-ref raid ako soon. Pero hindi pa ako nagre-ref raid. Hindi ko pa pinakikita yung pinag-i-stay ako po. Ano yung Thank mag-isa ka you. lang sa Makati? Actually, dahil nahihirapan ako sa pabalik-balik na. Na gano'n na. Mag-ano na po ako doon? Lagpas ng 1 year. Oh, tagal ko na. Oo. Mag-1.5 ako. Mag-1.5 na ako. Ilang taon ka na ba nagtatag? Nagsimula po ako May 3 years ka na eh. May 9, 2020. Pero TikTok po ako nagsimula. Hindi po ako nagsimula. Thank you. Hindi po ako nagsimula sa YouTube talaga. Okay. Ang dami, guys. Ang laki. Ang laki. Thank you so much. Thank you. Diba guys? Na-attract agad ako sa pagkain. So yun po, ganun po ang nangyari. Okay. Tapos, sabi ko hanggang ito, ayan, tapos biglang... Pero nakatapos ka na, hindi Nakatapos ako. Nakatapos ako ng BSIT. Okay. Yan. Nagsimula yung content creation life ko po. Ano siya? Second year college. Okay. Kaya tuloy-tuloy. Okay. Doon ka na nahilig. Oo, wala na hilig. Diba At guys? least okay ka naman ngayon. Yeah, sa awa Mas ng Diyos. magaling. Thank you Lord so much. Maganda yung kung gusto mo yung ginagawa mo, masaya ka sa ginagawa mo. So guys, ito yung food natin. Actually, daming meat oh. Merong parang, chicken po ba ito? Chicken no? Or duck? Chicken? Anak ko, hindi ako makain ng dahon. Oo. Chicken. Ito parang liempo. Parang liempo, parang longganisa. Ito medyo matamis. Oo, medyo matamis po. Parang Hong Kong nga. Parang Hong Kong ganap. Tapos may noodles. And also, serving spoon for this one. Okay guys, so we're back dito sa ating hotel room and ngayon po, i-unbox natin. Unbox! Hindi pala unbox. I-unwrap, wait lang. Gusto ko muna magpasalamat kay Ate Kai, yung viewer natin na na-meet natin. Ate Kai, thank you so much. Tignan nyo naman, guys, pinabaunan niya tayo ng 2 Dunkin' Donut dito. Guys, mahalang Dunkin' Donut dito. Kaya thank you so much, Ate Kai. And also, tinake out namin yung food, guys. May noodles. Alam niyo yan, kahit pauwi na tayo bukas, be-breakfast natin to. Tapos, ito, meron siyang binigay sa atin ito. Nakalagay Primark. So, sabi niya, buksan daw natin. Pero sabi ko, Ate Kai, sorry. Kailangan ko ito buksan kapag dito sa vlog, okay? So, makita. Hindi ko pa ito tinitingnan. Oh my God, may Toblerone. Ang dami! Oh my God, may Toblerone, Ate Kai. Hindi ako nakabili ng Toblerone sa Zermatt, pero binigay mo. Grabe, maraming salamat. Wait. Oh, hindi lang isang Toblerone. Toblerone ba? Ay, hindi M&M. Oh my God. Guys, alam niyo gusto kong bumili ng M&M sana. Kaya lang namamahalan ako. Pero may M&M tayo! Oh my God! Ano naman to? Ano ito? Bakit kayo mas ko dito? Thank you so much! Ang dami. Ano pala ito? Pangkabuhayan showcase? Ano naman to? Flake truffle? White chocolate. Thank you so much. Ang dami. Diyos ko. Ito. In fairness, iba't ibang klaseng food. Thank you so much. Ito. Ay, favorite ko itong Twix. Guys, share ko lang sa inyo. Ang favorite ko po na chocolates is Hershey's ng cookies and cream. Before ito, lalo na bata pa ako. Hershey's ng cookies and cream, Kit Kat na normal, tapos Kit Kat na green tea, tapos itong Twix. Tapos M&M's. Ano to? Millennium. Diyos ko, mukhang mahal.
Mukhang mahal. Tapos, ang famous na famous na... Wait, itong strip waffle na to. Sana hindi siya masira, ano? Paano ko ito ilalagay sa maleta? Nakapalibot sa damit? Oh my God, grabe Ate Kai. Maraming salamat. Ang dami mong binigay. Tapos may binigay ka pa na 2 magnet na pinakita ko na kanina. And guys, alam niyo, natutuwa ako. Natutuwa talaga ako, Ate Kai. Tingnan mo, para ako nati-tears of joy. Maraming salamat. Kanina pinipigilan ko lang. Pero natutuwa ako sa fact na may nagbibigay sa atin ng ganitong klaseng gift na hindi naman natin ina-ask. Pero because of nanonood sila ng mga vlogs natin. Tapos sabi niya, na-entertain ako sa vlog mo, na pinanonood ko siya gabi-gabi, sinasabi niya gano'n. Tapos natututo din siya at the same time. Tapos sabi pa niya, pumayat daw tayo. Ang payat daw natin sa personal. Totoo ba yan? Eh, ang laki nga ng tiyan. Joke lang, hindi malaki yan. So yun, maraming salamat Ate Kai. Na-appreciate ko to ng todo. Thank you so much. At if ever kung babalik ako ng Amsterdam, soon, may message kita. Basta hindi siya work trip. Okay? Thank you so much. At yun po guys, ang saya. So, tomorrow, uuwi na tayo. Pero dito ko na din na to sa vlog na to, isasama yon. Update ko na lang kayo. Hello guys, good morning. So ngayon po, paalis na tayo. And actually, kinain ko na yung takeout natin kahapon, kung naaalala nyo. And ito, may pa-takeout pa sa atin si Ate Kai. Ate Kai, grabe, hindi kita makalimutan. Masyado mo ko ini-spoiled. Spoiled? Dito. Ini-spoiled! So, meron siya guys sa ating binigay na ganito. May pinabaon siya na, alam niyang favorite natin to, opo. Dubai Pistachio Donut. Sige, kainin na muna natin ito bago tayo pumunta ng airport. Sarap. Paalam na tayo guys dito sa ating hotel. Meninger Hotel na malapit dito sa train station sa Amsterdam. Tingnan nyo guys, so katabing-katabi lang natin yung train station. Super super bilis lang yan papunta sa airport. Andito na tayo sa platform 11. So papuntang Hoofddorp yung sasakyan natin. So meron niyang stop doon sa airport. And 11:19 plus 5, ibig sabihin delayed yung train. Tingnan nyo dito sa area natin, though hindi kasi siya rush hour. Pero hindi ganoon ka-crowded. And again, ayun lang yung hotel. Tapos ito na yung station. We're here na guys sa Schiphol Airport Terminal. Tapos andyan sa baba yung mismong train station. And magpunta na tayo ngayon sa Terminal 3. Kasi doon po yung terminal ng Emirates. Ganito yung itsura ng departures here. Wait, kailangan pala mag-tap dito. Yan, kailangan may lalabas dyan na out. Dito tayo guys sa check-in 29. Dami palang check-in counter dito. Ito na guys, boarding na. Economy class, Emirates. Let's go.